Listahan ng ilang high-profile individuals na may koneksyon umano sa manumalyang flood control projects isinumite ng Department of Public Works and Highways sa Ombudsman. Ayoko lang pangunahan kasi yung usapan namin ng Ombudsman, sigang mag-a-announce. No, merong isang, hindi referral, parang manifestation do sa current cases na dinagdag. Meron kami mga dinagdag na tao. Posibleng pag-aresto kina Senators Ronald De La Rosa, Bongo at iba pa, hindi maaaring harangin ng pamahalaan. Kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Army Colonel na hayagang binawi ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isa sa ilalim na sa court-martial. Right now is tapos na po yung investigation sa kanya sa TRACOM and is already here for GCM, for a General Court Martial. 10 Chinese nationals at ilang Pilipino arestado sa illegal mining operation sa Bukidnon. We have discovered that medyo matagal na yung kanilang operation. Apart from that, there were previous operations conducted already in the area. At nagtataka po ang NBI kung bakit naulit na nakapag-operate sila dito sa lugar na ito. 462 million pesos na pondo para sa Kalayaan Municipality sa Palawan sa 2027 isusulong ng ilang mambabatas. West Philippine Sea, atin ito! Kalayaan, atin ito! Kalayaan, atin ito! West Philippine Sea, atin ito! Sea drill sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia sa West Philippine Sea hindi apektado ng paglitaw ng dalawang Chinese warship. Basically, these are illegal presence in the area. So, as this was observed, this is going to be submitted to the proper agency accordingly. Ilang magulang at estudyante nangangamba sa panukala ng Department of Education na mag-shift sa trimester system. Ngunit DepEd, nilinaw na pinag-aaralan pa ito. Pag ginawan tatlo, mahati. Ang dami lang i-review, tapos parang mahihirapan sila lalo. Batas sa pamahagi ng fuel subsidy na ispaamyendahan ng ilang transport groups. Posibleng pamahagi ng fuel subsidy inihahanda ng LTFRB bunsod ng oil price hike. Pag umabot po sa $80 per barrel, madali na namin i-download yung ating fuel subsidy sa kanila para hindi na magtagal kasi gusto namin mabilis kaya nga subsidy. Vice President Sara Duterte tatakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Vice President Sara Duterte, hindi dapat akuin ang pagkapanalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections ayon sa Malacanang. Nadinig niya po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawran itong sa Vice Presidente. Bigla ang announcement ng 2028 political plans ni Vice President Sara Duterte, tinawag na distraction at palusot ng ilang kongresista. This is a distraction, no? Supposedly, ang taong bayan, ang mga kongresista, ang mga ahensya ay nakagear, no, na i-pursue ang pananagutan hanggat sa dulo nito. Content creator na naglabas ng pekeng medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaming views at engagement ang habol. Paghingi ng paumanhin sa ginawa, hindi tinanggap ng Malacanang. Wala naman akong masamang intention doon. Gusto ko na mapatawa. Ay, pero pag-ibad niya ako. Saka never ako nananangin na mamatay ang isang tao. Masama yun. Hindi po kasi ginagawang biro ang pagko-content. Lalo na kung makaka-apekto to, hindi lamang sa taong ginawa mong subject matter sa iyong content, kundi sa buong tao, sa buong mamamayan na maaari makapanood ng inyong mga fake news. Pilipinas, patuloy na nahaharap sa tumitinding cyber attack dahil sa sigalot sa West Philippine Sea ayon sa Armed Forces of the Philippines. From a security and defense viewpoint, the country faces persistent cyber attacks linked to territorial disputes in the West Philippine Sea.
Umat sa akin kanina. Tapos nung nabusinahan, galit. Partida na yan, mga PO1 pa lang yan. Video ng umano'y pangaharang ng mobile patrol sa isang motorista, viral. Mga pulis na humarang sa motorista sa Maynila, inalis na sa pwesto. Tinitiyak natin ang accountability at mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng publiko. Mas pinadaling proseso ng visa application sa South Korea. Epektibo na sa February 20. Pasig City Mayor Vico Soto nagsampa ng reklamo laban kay Sara Diskaya kaugnay ng 2025 elections. Hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag dumalo sa February 23 confirmation of charges pinagbigyan ng International Criminal Court. Operator ng mga iligal na pagawaan ng sigarilyo sa bansa, posibleng Chinese nationals ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Retailers ng mga iligal na sigarilyo, sunod na target ng pamahalaan. Well, usually Chinese ang nag-ooperate. Usually mainland Chinese ang nag-ooperate ng mga makina. At saka makina niya lahat na galing mainland China. Senator Robin Hood Padilla handang maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Bank records ni Vice President Sara Duterte, posibleng siyasatin sa isasagawang impeachment proceedings. Mga aligasyon ni Ramil Madriaga, nais namang paimbestigahan sa House Quadcom. At Alex Ayala, umani ng paghanga mula sa naging katunggali sa Dubai Duty Free Tennis Championships na si Coco Gauff. I'd like to thank Alex for bringing a new demographic to the sport. I really appreciate